Mom, kailan po ba kayo gigising? Gising ka na po, please, Mom. Alam mo ba may mga kaibigan na ako? Papakilala ko po sila sa inyo kapag nagising ka na po. Ang saya ko sa trabaho ko, Mom, at si Gab. Papakilala ko po siya sa inyo. Siya po ang tumutulong sa akin. Suplado po siya minsan pero masasabi kong mabait po siya. Ang gwapo niya. Kung magkakaroon man po ako ng boyfriend, siya po ang gusto ko. Kausap ni Olivia sa kanyang mommy. Dumalaw ulit siya sa ospital. She wants to check her mom's condition. Sabi kasi ni Travis wala pa rin improvement sa kondisyon ng kanyang mommy. Pero di nawawala ng pag-asa si Olivia. Alam niyang babalik ang kanyang mommy. Nagigising din to. Mom, aalis po ako ulit. Sana pagbalik ko gising ka na. Umiiyak na sabi ni Olivia sa kanyang mommy. Lumabas na siya sa ICU pero bago makalis si Olivia, may lalaking biglang bumangga sa kanya. I'm sorry. Ingi nito ng paumanhin. Okay lang po. Saan naman ni Olivia? Miss, dito ba si Luz? Biglang tanong ng lalaki. Kaano-ano niyo po ang pasyente? Formal na tanong ni Olivia sa lalaki. Kaibigan ko siya, I'm Xander Vasquez. Pakilala ng lalaki sa kanya. Pinagmasdan ni Olivia ang lalaki. Wala siyang maalalang lalaki na kaibigan ng mommy niya. Kahit nga kaibigan wala tong nakwento sa kanya. Sino po ba talaga kayo? Wala pong kaibigan ng mommy ko? Lakas loob na tanong ni Olivia sa lalaki. Mommy? Akala ko nurse ka. Nagtatakang tanong ni Xander sa dalaga. She is my mom. I need to do this para hindi ako pauwi ng daddy ko. Sabi ni Olivia at unti-unti niyang tinanggal ang mask sa mukha niya. Kitang-kitang pagkagulat sa mata ng lalaki. Kawig ni Olivia ang mommy niya kahit sigurado kaagad na namukhaan to ng lalaki. Magkamukha kayo. Parang di kayang maniwala ng lalaki sa nakikita niya. My dad wants me to marry. He wants to fulfill his ambition. Kaya kailangan kong gawin to, so now, tell me, sino ka ba talaga sa buhay ng mom ko? I'm here. Olivia, your dad is coming. Biglang sabi ni Travis kay Olivia. Sana next time magkita pa tayo? Biglang sabi ni Alexander sa dalaga. Sana po makapag-usap tayo ng maayos sa susunod. Sabi ni Olivia bago sila naghiwalay ni Alexander. Sino yon? Tanong ni Travis sa dalaga. Ang sabi niya kaibigan daw siya ni mommy. Pero wala akong maalalang kaibigan ni mommy ng lalaki. Sagot ni Olivia kay Travis. Baka kaibigan niya nung kabataan niya. Sabi naman ng binatang doktor. Baka nga. Salamat ulit, Doc. Babalik na lang po ulit ako dito sa sunod na araw. Magiging abala po kasi ako sa trabaho ko. Sabi ni Olivia sa lalaki. Don't worry. Akong bahala sa mom mo. Nakangiting sabi ni Travis sa dalaga. Kagad namang niyakap ni Olivia sa Travis na kinagulat ng doktor. Pero sandali lang yon dahil biglang dumating si Gab na mukhang bad trip. Dahil nakakunot ang noon nito. Kuya, napadalaw ka? Tanong ni Travis sa pinsan niya. Sinusundo ko lang si Olivia. Kalmadong sagot ni Gab. Ganun ba, kuya? Sige, ingat kayo sa pag-uwi. Nakangiting sabi ni Travis. Hindi ka nagsabing pupunta ka dito. Biglang sabi ni Gab sa dalaga. Alam kong busy ka kaya hindi na kita inabala. Sagot naman ni Olivia. Napansin ni Olivia na parang may kakaiba sa binata. Samantalang noong isang gabi lamang na pinagsaluhan nilang dalawang isang mainit na tagpo. Di tuloy maiwasan ni Olivia ang sariling maapektuhan. Kaya ang ginawa niya, pinagdikit nito ang dalawa niyang hita. Pakiramdam kasi ng dalaga, nagsisimula na namang mabasa ang suot nitong panloob. After kasi ng movie night nila, pinagsaluhan nilang isang napaka-wild na gabi. Are you okay? Tanong ni Gab sa dalaga dahil napansin niyang dito mapakali. Okay lang ako. Sagot naman ito. Naparunok naman si Gab na makita niyang makinis na hita ng dalaga. Nakasuot pa rin kasi to ng uniform ng nurse. Dahil matangkad to ay naging maikli ang palda kay Olivia. Hindi rin mapigilang mag-react na nasa pagitan ng hita niya. Mabilis na nagmaneho si Gab para makarating kaagad sila sa kondo. Habang nasa elevator, parehong di mapakali ang dalawa. Pagbukas pa lang ng pinto ng elevator, kaagad nang hinila ni Gab si Olivia papunta sa unit niya. Pagkapasok nila ay kaagad siniil ni Gab ang halik ang labi ni Olivia and she kissed him back. I cannot control myself now. I want you so bad. Pabulong na sabi ni Gab sa pagitan ng halikan nila ni Olivia. I want you to. Sagot naman ni Olivia sa binata. Dahil sa naging sagot ng dalaga, kaagad na minuhat ni Gab si Olivia papunta sa kanyang silid. Inihiga niya to sa kama at pinagmasdan ang maamot maganda nitong mukha. For him, this lady is perfect. Walang makitang pangit ang binata sa dalaga.
You are so hot with this uniform. Pagkasabi ni Gab, kagad niyang sinira ang damit na suot ng dalaga. Bakit mo sinira? Tanong ni Olivia dahil niya inaasahan na gagawin niyo ng binata. Papalitan ko na lang kahit ilan pa. Sagot ni Gab at kagad na sinunggaban ang leeg ni Olivia. Masasabi ni Gab na ito ang pinakagusto niya sa lahat. Sobrang kinis ng leeg nito na talagang pinanggigilan niya. Hindi siya tumigil hanggat walang maiiwang pamumula sa balat nito. Napaungol si Olivia dahil sa ginagawa sa kanya ng binata. She is craving for this. Simula na makilala niya ang binata, talagang nagustuhan niya na ang ginagawa nila palagi. Wala namang sinayang na sandali ang dalawa dahil buong gabi nilang pinagsaluhan ang isang mainit na tagpo at sabay narating ang paraiso na sila lang ang nakakaalam. Habang nasa ospital, nakatanggap ng tawag si Arturo mula sa kanyang mga tauhan. Boss, alam na namin kung nasan ang anak ninyo. Pagbibigay alam ng isa sa mga tauhan ni Arturo. Siguraduhin ninyong tamang impormasyon na to dahil malilintikan kayo sa akin kapag palpak na naman kayo. Sigaw ni Arturo sa mga tauhan niya bago nito binaba ang tawag. Lumapit si Arturo sa kanyang asawa. Hindi pa rin to nagigising at naiinip na siya. Narinig mo yon, Luz? Nahanap na daw nilang anak natin. Siguro naman magigising ka na. Gumising ka na dahil hinihintay ka na ng mga papeles na pipirmahan mo. Kausap ni Arturo sa kanyang asawa. Kinabukasan, masakit ang buong katawan ni Olivia. Wala na sa tabi niya si Gab. Hindi niya maintindihan ang nangyari sa kanila kagabi. Pakiramdam niya they made love last night. Ramdam niya sa bawat haplos at pagsamba ng binata sa katawan niya. Masakit man ang katawan, kagad siyang bumangon para maligo. Marami siyang trabaho dahil may event na magaganap mamayang gabi. Paglabas ni Olivia, wala nang binata sa loob ng kondo nito, kaya nagpa siya na lamang siyang umalis na. Ang buong araw ni Olivia naging abala ito sa pagtulong sa kanyang mga kaibigan sa trabaho. Gabi na nakauwi si Olivia at habang naglalakad siya papunta ng unit ni Gab, may kakaiba siyang naramdaman. Pagkabukas niya sa pintuan, hindi niya inaasahan ang bubungad sa kanya. Si Celine, nakikipaghalikan kay Gab. Masyado siyang nasaktan kaya't mabilis tong tumakbo papasok sa loob ng elevator. Sobrang sakit ng puso ni Olivia at isang lugar lang alam niya na panatag siya at alam niya na kaya makinig sa kanya. Hindi niya dapat tumaramdaman pero hindi niya mapigilan ang sarili. Malaki ng bahagi ni Gab sa buhay niya. Kagad pumunta si Olivia sa ospital. Mommy, ang sakit, Mommy. Nasasaktan po ako. Umiiyak na kausap ni Olivia sa kanyang mommy. Pero nagulat to dahil bigla na lang bumukas ang pintuan ng ICU. Hindi inaasahan ni Olivia na darating ang daddy niya. Hindi ko na pala kailangan hanapin ka dahil kusa ka na lang pupunta dito. Natatawang sabi ni Arturo sa kanyang anak. Daddy? Natatakot na sambit ni Olivia sa kanyang daddy. Ang laki ng pinagbago mo, anak. Siguro handa ka na ngayong magpakasal. Sigurado ko lalong mahihibang sa'yo si Joshua. Nakangising saan ni Arturo sa dalaga habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Bogart, tawagan mo kagad si Joshua at Celine. Utos ito sa kanyang tauhan. Kahit si Arturo di makapaniwala sa laki ng pinagbago ng kanyang anak. Ang pakiramdam ni Arturo bigla siyang nanalo sa loto dahil sa wakas nahanap na niya ang anak niya at matutuloy na ang tulong na kailangan niya. Sigurado na ang pagkapanalo niya sa eleksyon. Daddy, ayoko pong magpakasal sa kanya. Umiiyak na sabi ni Olivia. Sa ayaw at sa gusto mo magpapakasal ka sa kanya, sundin mo ako dahil malilintikan ka na talaga sa akin. Hindi natapos ni Arturo ang sasabihin niya dahil biglang dumating si Celine. Dito nag-iisa dahil kasama nito si Gab. Mukhang nagtataka to dahil naroon ang babaeng kinaiinisan niya. Daddy, bakit andito ang babaeng yan? Tanong ni Celine sa kanyang tiyuhin. Hindi mo ba nakikilalang pinsan mo, Celine? Siya si Olivia. Nakangiting pakilala ni Arturo. Ikaw si Olivia? Kaya pala lakas ng lubong saktan ako eh. Di ba kapaliwalang tanong ni Celine sa babae. Pinipigilan lang ni Celine ang kanyang sarili kahit gustong gusto na nitong saktan si Olivia. Hindi sumagot si Olivia at patuloy lamang to sa pag-iyak. Ilang sandali pa ay dumating bigla si Joshua. Mabilis itong lumapit kay Olivia at tiyakap nito ang dalaga. Di naman to inaasahan ni Olivia. San ka galing? Okay ka lang ba? Sunod-sunod pang tanong nito sa dalaga. Di sumagot ang dalaga at patuloy pa rin to sa pag-iyak. Nang dumakong tingin ni Olivia kay Gab, nakita niya nakakayom ang mga kamaon nito. Para tong galit pero bakit naman to magagalit? Kung kanina nakikipaghalikan pa to sa pinsan niya.
Wala nang problema. Tuloy na ang kasal. Nakangiting sabi ni Arturo sa binatang si Joshua. Finally. Nakangiting sabi ni Joshua. Joshua, magpapakasal ako sa'yo pero pwede bang hintayin muna natin ang gumising si mommy? Please, kapag nagising siya, magpapakasal agad ako sa'yo. Umiiyak na pakiusap ni Olivia. Wala siyang dahilan para magmatigas pa. Olivia, ano ba yung mga pinagsasabi mo? Naiinis pang tanong ni Arturo sa kanyang anak. It's okay, hindi naman ako nagmamadali. Ang mahalaga maikasal kami ni Olivia. Mas okay para makapili siya ng mga gusto niya para sa wedding namin. 'Di ba, babe? Nakangiting sabi ni Joshua. Gab, uuwi ka na ba? Tanong ni Celine sa binata. Napatingin si Olivia sa binata. Hindi niya alam na nakatingin pala to sa kanya habang walang mababanaag na emosyon sa mga mata nito. Kagad ding lumabas ang binata at di sumagot sa tanong ni Celine. Celine, anong ginagawa ng isang Miranda dito? Tanong ni Joshua sa babae. Relax, nagkita lang kami sa labas. He is my new friend. Sumabay lang siya sa akin. Nakangiting sagot nito sa binata. I need to go now? Paalam ni Joshua. Okay, Iho, next time natin pag-usapan ng tungkol sa kasal. Hindi naalis ang anak ko. Makakaasa kang matutuloy na ang kasal ninyo. Sabi ng ama ni Olivia sa lalaki. Dapat lang, dahil hindi ko rin siya papakawalan. Aalis na ako, babe. Paalam ni Joshua sa dalaga. Pakiramdam ni Olivia masusuka siya sa pagtawag sa kanya ng lalaki ng babe. Nagagalit siya sa sarili dahil sa pagiging padalos-dalos niya. Di siya sumagot sa lalaki. Umalis si Joshua na naiinis. Sinusubukan niya maging mabait sa dalaga. Hindi siya makapaniwala na sobrang ganda na nito ngayon. Kaya pala nahirapan ng mga tong hanapin to dahil para tong isang beauty queen. Lalo siyang nahihibang sa babae. Kaagad nitong tinawagan na isa sa mga babae niya para mailabas ang init na naramdaman niya sa dalaga. Ahayaan kita sa hiling mo dahil pumayag si Joshua, pero wag na wag mo akong gagalitin. Magiging malaya ka sa ngayon basta't tuparin mo lang pangako mo, magpapakasal ka. Nagkakaintindihan ba tayo? Tanong ni Arturo sa kanyang anak. Opo, Daddy. Sagot ni Olivia sa kanyang daddy. Celine, umuwi na tayo. Yaya nito sa kanyang pamangkin. Okay po, Daddy. Sagot naman ni Celine habang may malawak na ngiti sa labi. Sa bahay ka umuwi dahil kung hindi, ikukulong kita at di mo makikitang mommy mo. Pagbabanta nito sa anak. Opo, sagot naman ni Olivia. Na makaalis ang magtiyuhin na iwan si Olivia na nakatulala habang nakatingin sa kanyang mommy. Mom, mahal na mahal po kita. Gumising ka na po, kailangan kita. Kailangan kita sa tabi ko. Umiiyak na kausap ni Olivia sa kanyang ina. Pero lingid sa kalaman ng lahat, nagising na talaga si Luz at naririnig niya ang kanyang anak. Naaawa siya pero kailangan niya magpagaling para magkaroon siya ng lakas matulungan ng kanyang anak. Narinig niya rin lahat ng pag-uusap ng mga to kanina. Kaya mas lalong ayaw ni Luz na ipaalam na gising na siya dahil kagad ipapakasal ang kanyang anak. Nasasaktan siya tuwing kinakausap siya ng kanyang anak. Gustuhin man niyang yakapin to pero mas pinili niyang magpanggap para na rin sa kinabukasan ng kanyang anak. Alam niyang kayamanan lang niya ang nais ng sakim niyang asawa. Mommy, handa ako magpakasal basta't gumaling ka lang. Siguro kailangan ko lang tanggapin ang kapalaran ko. Ang ikasal sa lalaking di ko naman mahal. Papanindigan ko ang mga sinabi ko kanina. Wala naman ako magagawa pa eh. Kausap pa rin ni Olivia sa kanyang ina. Samantala, sunod-sunod ang ginawang pagtungga ni Gab sa bote ng alak. Kasalukuyan tong nasa kondo niya. Galit na galit siya. Ang buong akala niya maayos na sila ng dalaga pero bigla na lang tong magpapakasal. Alam niyang may mali siya dahil iniyaan niyang halikan siya ni Celine pero nagulat lang din si Gab sa bilis ng pangyayari. Flashback. Kakatapos ng maligo ni Gab, narinig niyang may nag-doorbell kaya agad siyang lumabas para silipin kung sinong tao sa labas. Hi! Bati ni Celine at kagad siyang hinalikan nito sa labi. Nagulat siya kaya tinulak nito kasabay nun. Nakita niya ang papalayong si Olivia. Bakit mo ginawa yun? Naiinis na tanong nito sa babae. Sorry, hindi ko sinasadya. Don't do that again. Sabi niya sa babae at pumasok na siya ng silid niya para magbihis. Paglabas ni Gab, kagad tumayo si Celine sa couch at mukha itong nagmamadali. Gab, I need to go to the hospital. Nandun na raw ang pinsan ko. Paalam na Celine sa binata. Sasama ako. Pupunta rin ako sa pinsan ko. At sabay ngang pumunta sa ospital ang dalawa. Pagpasok nila Gab, parang nais niyang yakapin ng babae dahil umiiyak ito. Palagi na lang kasi itong umiiyak.
Naawa lang siya at wala yung ibang dahilan. Tanging awa lang kaya niya ito tinutulungan, pero hindi niya inaasang papayag to kaagad na magpakasal kay Joshua. End of flashback. Akala ko ba ayaw mo magpakasal doon? Pero bakit? Wala sa sariling bulalas ni Gab. Nagpakalasing siya hanggang sa hindi niya namalayan, nakatulog na pala siya. Kinabukasan maaga pa rin pumasok si Olivia sa kanyang trabaho. Puyat siya at matamlay ang pakiramdam. Inayaan siya ng kanyang daddy. Una niyang nakita si Gab pero hindi niya to pinansin. Nilagpasan niya lamang to. Hindi nakaligtas ang pagpatak ng kanyang mga luha pero kagad din niya tong pinunasan. Siguro kailangan niyang kalimutan ang binata. Okay ka lang ba, Olivia? Tanong sa kanya ni Tanya. Okay lang ako, Sissy. Sagot naman niya sa kaibigan. Mukha kang pagod. May nangyari ba? Wala ka kagabi sa event. Nagtatakang tanong ni Tanya sa kanyang kaibigan. Binisita ko kasi yung mom ko sa ospital. Sorry pero okay lang talaga ako. Basta't kailangan mo kami, nandito lang kami. Kapag handa mo nang sabihin sa amin, makikinig kami sa'yo. Thank you, Sissy. Nakangiting sabi ni Olivia sa kanyang kaibigan. Para kay Olivia, mas mabuti nang walang alam ang mga to. Alam kasi niyang may mga problema rin ang mga to at ayaw niyang dagdagan pa ang problema niya. Buong araw na naging abala sa pagtatrabahong dalaga. Pagsapit ng uwian, dumiretso to papunta sa ospital para bisitahin ang kanyang mommy. Hi mom, kamusta po? Kakagaling ko lang po sa work. Hindi po ba sumasakit ang likod ninyo? Gumising ka na po. Kausap ni Olivia sa kanyang mommy. Nasasaktan siyang nakikita ang kanyang mommy na nasa gantong kalagayan pero wala naman siyang magawa. Lumipas sa mga araw naging tahanan na niya ang ospital. Malapit ng eleksyon at kapag di pa gumising ang mommy mo, kailangan mo nang pakasalan si Joshua. Sambit ng daddy niya sa kanya. Alam ko po yun, daddy. Gagawin ko po lahat ng gusto ninyo pero sana po isipin niyo rin ang mommy. Mabuti naman kung ganun. Pero ano bang magagawa ko kung ayaw pang gumising ng mommy mo? Saan dito bago lumabas ng silid? Naiwan si Olivia kasama ni Celine. Magpapakasal ka lang naman pala. Masyado mo lang pinahirapan ng sarili mo eh. Huwag kang mag-alala, masarap naman na magiging asawa mo. Pero mas masarap si Gab ko. Nakangising sabi nito bago lumabas. Di maiwasan ni Olivia ang masaktan. Pero ano nga ba nga asahan nito kay Gab? Sa taglay na kagandahan ni Celine, hindi malabo. Nasunggaban ito ni Gab. Nagalikan na nga sila kaya't malabong di sila magtalik. Matagal na tong babaero at ang lahat na nangyari sa kanila, laro lang. Umiiyak to dahil minahal niya kaagad ang binata. Natatakot siya dahil paano kung mahalin ni Gab ang pinsan niya. Anong magiging buhay niya sa kamay ni Joshua kapag kasal na sila? Olivia, hindi ka pa ba lalabas dyan? Kanina pa naghihintay sa baba si Joshua. Alam ko, gising ka. Sigaw ni Celine sa labas ng pintuan niya. Tinatamad at walang ganang lumabas sa kanyang silid si Olivia. Lalong nalaman niyang pupunta pa si Joshua ngayon. Hinayaan lang niya ito at nagkunwari siyang tulog. Hindi niya nais na makita to. Habang nasa labas ng pintuan, nagagalit na si Celine. Akmang aalis na to nang biglang dumating si Arturo. Anong nangyayari? Tanong nito sa kanyang pamangkin. Kasi kanina ko pa siya tinatawag pero hindi niya ako pinapansin. Kanina pa naghihintay sa kanya si Joshua. Sumbong na Celine sa kanyang tiyuhin at halata na naiinis na to. Olivia, buksan mo to. Utos ni Arturo sa kanyang anak. Huwag mong hintayin na magalit pa ako. Buksan mo na. Napabangon bigla si Olivia nang marinig niya ang boses ng kanyang ama. Kaagad siyang nagdakad papunta sa pintuan at binuksan ito. Pak! Isang malutong na sampalang sumalubong sa kanya sa paglabas niya. Napahawak siya sa kanyang pisngi. Nang tumingin siya sa kanyang ama, nakita niya ang galit sa mga mata nito. Kanina ka pa tinatawag pero hindi ka lumalabas? Nakakaya kay Joshua ang pinaghihintay mo. Galit na asek ni Arturo sa kanyang anak. Sorry po, Daddy. Magbibihis lang po ako. Wag na, dahil magtatagal ka pa. Mas lalo nakakaya, nahihintayin ka pa niya. Naiinis na saan nito sa kanyang anak. Pero, di na niya natapos pang sasabihin dahil nila na siya ng kanyang daddy pababa sa living room. Ayaw niya sana nakashort lang na marap sa lalaki dahil alam niya na babaero ito at manyak. Umayos ka. Wag mo akong pinapahiya dahil hindi mo nagugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Galit na asik sa kanya ng kanyang ama. Opo, mahinang sagot ni Olivia sa kanyang daddy. Naging masunurin na lamang siya dahil alam niya sasaktan siya ulit nito kapag sumaway siya dito. Iyo, pasensya ka na.
Kakagising lang ng anak ko. Hingi ng pamanhin ni Arturo sa binata. Hi babe, naistorbo ko yata ang tulog mo. Nakangiting sabi pa ni Joshua sa kanya. Hi, mahinang sabi naman ni Olivia. Nalipitan siyang ngumiti dahil hindi niya to tinitian, baka makatikim na naman siya ng sampal mula sa kanyang ama. For you, babe. Saad ng lalaki sabay abot ng bulaklak. Thank you. Anak, ikaw na munang bahala sa fiancé mo ha? Iho, maiwan ko na muna kayo. Sabi ni Arturo. Thank you, tito. Nakangiting sabi ni Joshua sa matanda. Just call daddy. Magiging pamilya na tayo soon. Sabi pa na matanda sa binata. Okay, dad. Pwede ko bang i-date ang fiancé ko tonight? Biglang nagpaalam to sa ama ni Olivia. Of course, iho. Mas maganda nga mag-date kayo, di ba anak? Tanong nito kay Olivia. Oo naman, kung yan ang gusto mo. Napipilitang sagot ni Olivia. Thank you, babe. Masayang sabi ni Joshua. Kahit na ayaw ni Olivia, wala naman siyang magagawa. Masasaktan at masasaktan lang siya kapag tumanggi o sumuway siya. Di naman nagtagal si Joshua. At umalis na rin to kaagad. Babalik na lang daw ito mamayang gabi para sa kanilang date. Habang paakyat si Olivia papunta sa kanyang silid, nakasalubong nito si Celine. At suot na naman ang damit niya. Bigla, uminit ang ulo niya kaya't kinumpronta niya ito. Wala ka bang sariling damit? Bakit damit ko na lang palagi ang gusto mo? Lahat na yata ng damit ko'y naisuot mo na. Naiinis pang tanong niya kay Celine. Gusto ko to Ba't bang damot mo? Tsaka mas bagay naman to sa akin. Mataray pang sagot nito sa dalaga. Ang kapal din talaga ng mukha mo. Kasing kapal ng makeup mo. Naiinis na bulalas niya kay Celine. Anong sabi mo? Lumalaban ka na ngayon ha? Akmang sasamparin ni Celine ang dalaga. Ngunit, mabilis nitong nasasalag ni Olivia. Ang tingin mo ba talaga sa akin mahina ako? Subukan mo kung saktan sinasabi ko sa'yo ha. Pilay ka mamaya. Paranakot niya sa babae. Humanda ka sa akin. Kung di lang naghihintay sa akin si Gab, papatulan talaga kitang visit ka Sigaw nito bago bumaba sa hagdan. Nasaktan si Olivia sa kanyang narinig. Pero ano nga bang magagawa niya? Walang magagawa kundi magkamabutihan na ang dalawa. Umakyat na lang siya sa kanyang silid at nag-ayos ng kanyang sarili. Isang simpleng bestida ang kanyang napili. Ito na ulit ang buhay mo at kailangan mong sumunod. Balik ka sa dating Olivia, ang Olivia ang sunod-sunuran. Kausap niya sa kanyang sarili sa salamin. Alas 7 ng gabi dumating sa Joshua. Namangha ito sa simpleng ayos ng dalaga. Lumapit siya at manghahalikan niya ito pero umiwas si Olivia. Sorry, di pa ako ready. Mahinang sabi niya sa lalaki. I understand. Come on. Peking iti ni Joshua pero sa loob niya, nais itong halikan ng dalaga. Pinigilan niya ang kanyang sarili dahil baka magalit ito sa kanya o matakot at tumakas na naman. Hanggat kaya niyang intindihin to, gagawin niya. Naging tahimik ang biyahe ng mga ito. Wala namang interes si Olivia na makipag-usap sa binata. Alam niya ring pinagnanasaan siya nito. Pasimple kasi nitong nilalagay ang kamay nito sa kanyang legs. Kaagad niya rin tong tinanggal. Pumasok sila sa isang sosyal na restaurant. Naiilang man hiniyaan niyang hawakan ni Joshua ang kanyang bewang. Di na nagprotesta pa si Olivia dahil wala rin naman siyang magagawa. Sinamahan sila ng waiter at dinala sa magiging table nila. What is your order, babe? Tanong ni Joshua sa dalaga. Namili naman si Olivia at sinabi niyang nais niyang kainin. Habang naghihintay sa kanilang pagkain, nagpaalam si Joshua na pupunta lamang sa banyo. Iniyaan naman niya ito. Binaba na lang niya ang kanyang sarili sa social media. Dumating na ang pagkain nila pero wala pa rin si Joshua. Napabuntong hininga na nga lamang siya dahil ang tagal naman ito na bumalik. Inip na siya at nais pa niyang umalis para puntahan ang kanyang mommy. Samantala sa isang banyo sa restaurant, pinapaligaya si Joshua ng isang babae. Pagpasok pa lang ni Olivia, napansin niya kagad ang isang babae. Alam niya ang uri ng tingin nito, kaya kagad siyang nagpaalam sa kanyang fiancé. Sa totoo lang, nagiinit siya kay Olivia, pero ramdam niyang mailap ito sa kanya. Kaya naman ibinuhos niya sa babae ang lahat ng gigil niya sa dalaga. Joshua! Mahinang halinghing nito, kahit na hindi pa gumagalaw sa kanilang dalawa. Napakaupo sa kandungan niya ang babae. At mabilis na nagtaas baba. Alam niya na malapit na siya kaya't pinatigil niya ang babae. Pinalit niya ang bibig nito.
Game na game naman ang babae sa nais ni Joshua. Halatang sanay na sanay ang babae sa kanyang ginagawa. Pagkatapos magparaos, kaganitong inayos ang sarili at bumalik na sa table nila Olivia na para bang walang nangyari sa loob ng banyo. Nakita niya noong mukhang naiinip na ang dalaga, kaya naman kaagad silang kumain. Habang pinagmamasdan niyang dalaga, lalo siyang nakatakam dito. Napaka-inosente ng mukha nito. Iniimado niya ang magandang mukha nito habang nakikipagtalik sa kanya. Bumalik lang siya sa tamang wisyo nang marinig niya ang boses ng babae na palagi niyang ginagamit. "Hi Joshua, dito pala kayo nagde-date ng pinsan ko?" Biglang dumating si Celine. Hindi ito nag-iisa dahil kasama naman ito si Gab. Kaagad namang umiwas ang tingin sa Olivia, sabi nata. "Nag-date lang kami ng fiancé ko," sagot ni Joshua, sabay hawak sa kamay ng dalaga. Kami rin. Nag-date din kami ng boyfriend ko." Malawak ang ngiti na sabi ni Celine. Di naman yon inaasahan ni Olivia. Nagpaalam na ang dalawa at pumunta sa kabilang table. Parang hindi niya kayang lulukay ng kinakain niya dahil sa narinig niya. Kung sa bagay pareho pala ang mga ito, kaya naman bagay sila. Yon ang nasa isipan niya. Nagpaalam siya kay Joshua na pupunta na lang sa restroom dahil biglang sumakit ang tiyan niya. "Sasamahan na kita, babe." "Wag na, dito ka na lang. Masakit kasi ang tiyan ko eh." Pagdadahilan pa niya sa lalaki. "Okay, fine. If you need anything, just call me." Ngumiti lang siya sa lalaki. Mabilis siya pumasok sa loob ng banyo. At totoo niyan, nais lang niyang makulong dahil pakiramdam niya, hindi na siya makahinga kapag nasa paligid lamang si Gab. Pilit niya kasi itong iniiwasan. Lalo na ngayon nakasintahan ito ng kanyang pinsan. Mas makabubuti rin na iwasan niya ito dahil ikakasal na siya. Kahit hindi niya na mahal si Joshua, naisip niya na baka naman makabubuti rin na matutunan niya itong mahalin. "Olivia, let's talk. Alam ko nandyan ka." Nabigla siya dahil sa narinig niyang boses ni Gab na nasa labas ng pintuan. Binuksan niya ang pinto pero bigla itong pumasok. Anong Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na tapusin ang sasabihin niya dahil siniil na ni Gab ang kanyang labi. Nagulat si Olivia at hindi niya ito inaasahan. Pumatak ang luha sa mga mata at kagad niyang tinulak si Gab. "Ano bang ginagawa mo?" Umiiyak na tanong niya sa binata. "I miss you." Puno ng sinseridad na sabi ni Gab sa kanya. "Bakit mo ako hinalikan? Boyfriend ka ng pinsan ko at nasa labas ng ang fiancé ko. Sana wag mo na itong gagawin ulit." Lakas loob pang sabi niya sa binata habang pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. Akmang lalabas na si Olivia nang biglang nagsalita si Gab. "Magpapakasal ka na ba talaga sa kanya?" Tanong nito sa dalaga gamit ang malungkot na boses. "Oo, wala rin naman akong magagawa. Tsaka matututunan ko rin siyang mahal." Nagulat siyang bigla dahil saya niakap ni Gab. Napapikit na lamang siya sa ginawa nito. Maraming tanong ang nasa isipan ni Olivia pero ni isa walang nais sa tinig sa binata. "Huwag kang magpakasal sa kanya." Bulong nito sa kanyang tenga. "Huwag mo rin akong paglaruan. Mas bigyan mo ng atensyon ng pinsan ko dahil siya naman talaga ang kasintahan mo. Ayoko na makipaglaro sa'yo, Gab, kaya tigilan mo na ako." Sabi niya bago siya lumabas sa banyo. Ano ang gagawin ni Gabriel ngayong maaaring mawala sa kanya ang babaeng mahal niya? Ano ang gagawin ng ina ni Olivia para mailigtas ang anak? Sino kaya ang lalaki na nagngangalang Sander Vasquez? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.